Bago pa makahuma at makapagsabi ng reklamo si Britney, ay nagawa ng bayaran ni Kenji ang kanilang bill ng kinain. Walang nagawang babae, kung hindi ang tahimik na sumunod sa lalaki palabas ng resto bar. Isang cocktail drinks pa lang ang naubos niya, pero parang malalasing na siya sa pag-iisip pa lang na patungo sila ni Kenji ng KL. Gayunpaman, hindi may tago sa kanyang mukha ang excitement. Para siyang bumalik sa kabataan nilang dalawa. Nang lingunin siya ni Kenji upang hawakan ng isang kamay, ay hindi na umangal pa doon si Britney. Para mabilis nang makaalis sa lugar na dumagsapang mga customer upang pumarty sa lugar. Kinatuwa naman ang lihim ni Kenji nang hindi umalma si Britney. Sa ginawa niyang paghawak hanggang sa pagsakay nila ng taxi, ay hawak pa rin niyang kamay ng dating asawa. Himalang hindi niya yun binawi, o baka nakaligtaan niya lang ito? Ang kamay ng babaeng kahit sumisigaw ang utak na bawiin yon kay Kenji ay nagwagi pa rin ang puso niyang. Ang tanging tahimik na pakiusap ay ang pabayaan niya sa kung anong ginagawa si Kenji. Walang pagbabago sa kanyang pakiramdam yon. Mainit pa rin ang kamay ng lalaki at parehong pakiramdam pa rin ang ibinibigay nito sa kanya. Kumpara noong magkasintahan pa lang sila tuwing hawak nitong isa sa mga kamay niya. Safe, comfortable. Bagay na sobrang na-miss ni Britney, o marahil ay hindi naman talaga ito nawala sa kanyang sistema. Binuhay lang noon ang pananabik niya. Natabunan lang saglit ng galit niya, kaya naman namayani noon ang pagkasuklam sa dating asawang alam niyang labis niya itong minahal. May kaibigan ka, Kenji? Doon palang unti-unting binitawan ni Kenji ang kamay ni Britney. Hindi naman yun pinansin ng babae. I mean, dito sa Malaysia, may kaibigan ka? Hindi makapaniwalang babae dahil ang buong akala niya ay purong kasamaan lang ang alam nito. Puro negosyo at walang sapat na oras upang magkaroon ng kaibigan. Ganoon ang tinatak niya sa isipan kahit alam naman niyang mabuti itong tao. Pagak nang natawa si Kenji nang makitang reaksyon ng ni Britney na hindi pa rin makapaniwala. Mukha ba siyang nagbibiro dito? Oo naman, ano tingin mo sa akin? Wala ni isang kaibigan? Balik tanong niyang isinandal pang likod sa upuan ng taxi at bahagyang inunat ang kamay na parang nakakbay kay Britney. Pero hindi naman. Malutong na natawa si Britney. Hindi niya alam kung sarkasmo ba ang tono ng pagkakasabi noon sa kanya, pero parang medyo napikon siya ng dating asawa. I mean, hindi, business partner ko, hindi kaibigan talaga. Wala ta ako narinig na may kaibigan ka. College friend, grabe ka sa akin ha. Marami akong kaibigang nasa iba't ibang bansa. Naging busy lang sila kaya hindi kami madalas na magkita. Tumango lang si Britney na pero baka sa kanyang mga mata na parang hindi pa rin siya dito naniniwala. Ibinaling na lang niya mga mata sa labas ng bintana ng taxi. Dahil walang traffic ay mabilis silang nakarating sa kanilang pupuntahan. Marami ng customer ang bar pero hindi gaanong crowded. Marami pang bakanting upuan. Halatang high-end yon at mayayaman lang ang may kakayahan na pumunta dito at uminom. Nakabuntot lang siya kay Kenji na dire-diretsong pasok sa loob. Ilang waiter ang sumalubong sa kanila pero nilalagpasan lang sila ng lalaki dahil ang hanap nito ay ang mismong owner na umano'y nasa opisina sa loob. Mr. Barwell, bulalas na lalaki ang mga mata na makita kung sinong pumasok sa pinto. Mabuti naman at napasyal ka na dito, man. Nakabuntot pa rin si Britney sa kanya kahit na parang gusto na lang sana niyang magpaiwan sa labas noon. Babalik na rin ako ng Pilipinas bukas. What? Bakit? Napabaling ng tingin niya sa likod ni Kenji kung nasan si Britney. Sa mga tingin pa lang nito ay alam na kaagad ang relasyon niya sa kaibigan niya. Drink all you want, man. Sabihin mo lang nasagot kita. Hindi ka kaya malugi. Ako? Malugi? No way! Muli pang nagtawanan ng dalawa bago sila muling lumabas ng pintuan ng opisina ng lalaki. Tuloy-tuloy silang lumakad malapit sa gilid ng rooftop. Naupo sa mga bakanting sofang nakalagay doon. Ilang sandali pa'y bumahan ng pagkain ng kanilang table na hindi pa man sila nag-order ng dalawa. Sanay man sa ganong tanawin dahil sa dating trabaho kay Renz, namangha pa rin si Britney sa pagiging VIP ni Kenji na sa bar na yon, binigyan sila ng menu ng waiter nang lumapit upang umorder ng drinks. Cocktail lang ulit ang pinili ni Britney. Nag-alala siya na baka magpakalasing si Kenji. Tsak na pareho silang mapapariwara kung sasagarin niyang inom. Doon pa lang niya naisip na sana ginit na lang niya na magdala ng sasakyan. Kung alam lang din niya na patungo rin sila ng KL. Anong tingin mo sa lugar? Untag ni Kenji nang matapos na siyang magsabi sa waiter ng order niya. Hindi maingay ang bar. Tunay na mag-chill lang sila sa music nito. Hindi yun magulo. Walang nagsasayawan sa dance floor. Karamihan sa mga naroon ay couples na kagaya nila.
Magkaharap sila ng sofang inupuan ni Kenji. Malayong agwat, iginala ni Brit ng mga mata sa paligid at kapag dakay tinango na ang kanyang ulo. Mula sa kinaroroonan nila'y matatanaw ang Twin Tower na siyang landmark ng naturang bansa. Sa gitna ng gabi kumikinang nakabalot ng mga ilaw. Maganda, tipid na tugon ni Britney saka ngumiti. Umarko sa isang ngiti ang labi ni Kenji habang titig na titig sa mukha ng dati niyang asawa. First time ka lang din na makapasyal dito. Ni minsan ba hindi ka dinala dito ng boyfriend mo? Pilyong tanong ni Kenji. Gusto niyang marinig na tahasang itanggi nitong wala na rin sila. Nag-aaya naman siya pero madalas na tinatanggihan ko. Bukod sa busy yun sa kanyang negosyo, ayaw ding magpaiwan ng mga bata sa akin. Tumangutang lang si Kenji. Sa loob niya, kahit na ayaw magpaiwan ng mga bata, marami namang dahilan na pwedeng sabihin sa kanila, kagaya na lang ng babawi sila. Ibig lang sabihin noon, hindi to seryoso sa kanya. Yun ang interpretation niya doon. Kahit minsan, ang hina naman niya. Kung ganun sa isang relasyon, kailangan may ganito minsan para tumagal ang inyong relasyon. Alam ko na ngayon kung bakit hindi kayo noon tumagal eh. Hindi pinansin ni Britney ang sinabi ni Kenji kahit na may iba siyang nahihimigan na pinupunto ng lalaki. Yeah, saka busy rin ako sa buhay kaya wala talaga akong time na gumala kagaya ngayon. Talaga? Bakit ngayon Britney? Nagawan mo naman ang paraan para makatakas tayo sa dalawang bata. May multo ng ngiti sa labi ni Kenji na halatang sinusubok na ang pasensya ni Britney. Nang gabing iyon ay maaga pa. Pinagtaasan siya ni Britney ng isang kilay. Hindi mawala sa isipan niya naging katanungan ni Kenji patungkol sa dati niyang nobyo. Hindi na siya magtataka kung paano nito nalaman ang tungkol kay Maki. Makapangyarihan ang dating asawa kahit pasabihin na nagkaroon to ng kapansanan. Malamang bumalik ang kapangyarihan nito nang muling makabalik sa kanyang opisina. Marami rin itong tauhan kung kaya naman hindi na niya tatanungin o ungkatin ang tungkol doon kahit na private ang kanilang relasyon. Hindi rin nababanggit sa mga past interviews niya ang tungkol kay Maki. Palagi niya sinasabi na gusto niya maging private ang love life niya. Ngumisi naman si Kenji na makita niyang reaksyon ni Britney. Gusto ko lang namang malaman kung yun pinapaalam mo sa akin. Kung hindi naman ayos lang din. May himig na pang-alas ka na aminin ni Britney na hindi niya nagugustuhan. Kung asarin din kaya niya ito tungkol sa dati nitong karelasyong si Monica. Huwag kang mag-alala, wala akong planong gantihan ng dati mong nobyo. Tsak na magiging kawawa siya at ang mga anak niya sa gagawin ko. Yun ay kung ako pa ang dating ako, pero nagbago na ako. At matagal ko nang kinalimutan ang pagiging masama. Humayos ng upo si Britney at handa na sanang magsalita upang supalpalin ang dating asawa. Ngunit bago pa man niya, may bukang bibig ay dumating ng kanilang order na inumin. Doon na nabaling ang atensyon ng dalawa, baka sa mga mata nila ang pagiging sabik sa inumin o sabik silang kasamang bawat isa. Walang makapagsasabi noon dahil kung titingnan parang normal na couple lang naman ang dalawa. Panaka-naka ang tingin nila kapag hindi nakatingin ang isa. Kung ayos lang ang ganun kay Britney, kay Kenji hindi. Napakarami niya pang gustong itanong sa dating asawa ngunit nagdadalwa namang isip niya. Ginugol na lang niyang pansin sa magandang tanawing nasa kanilang harapan. Breathtaking yon, romantic. Nice din sanang maupo ni Kenji sa tabi ni Britney, ngunit alam niyang mailang ang babae sa kanya. Kung igigit niya, kailangan kunin niya na munang loob nito para sa susunod magkaroon siya ng kalayaan. Kalayaang gawin ang gusto niya nang alam niya na hindi magagalit si Britney dahil ayos lang yon sa kanya. Gamit lang ako ng banyo, Kenji. Basag ni Britney na nadipin ang katahimikan sa kanilang pagitan. Aminin man niya o hindi ay nanibago rin si Britney sa kanila dahil ang mga alaala ng mga pagbabar nila ni Kenji noong magkasintahan pa lang sila ay puno ng excitement at makulay. Hindi ganon katahimik. Ni hindi rin sila halos mapaghiwalay. Yung tipong kahit gagamit lang siya ng banyo sasamahan pa siya nito at aabangan sa labas ng pintuan. Ganon ka-obsessed noon ang lalaki sa kanya. Ganon din naman siya kay Kenji dati. Gusto niyang sinasamahan nito dahil ayaw ni Kenji mag-isa siyang naiiwan sa kanilang lamesa na binibili lang sa waiter na huwag lilinisin dahil gagamit lang sila ng banyo. Kung ikukumpara ngayon ibang-iba ito. Naisip niya na marahil kapag nagmamature sila ay nagbabago talagang lahat. Sige, tugon ni Kenji iginala ng mga mata upang hanapin ang banyo ng bar. Nang mahanap iyon ng mga mata ibinalik niya kay Britney ang tingin upang ituro kung saan dapat ito pumunta. Doon ang banyo sa bandang kaliwa, mag-ingat ka. Tumingin ka sa dinaraanan mo at baka makambaga ka na ibang customer o mabangga ka ng mga waiter na may dalang inumin. Tumango na si Britney na tumayo na. Muli siyang napaupo na makaramdam ng pagkahilo sa biglaang pagtayo. Mabilis namang tumayo si Kenji at kagad na nakapunta sa tabi ni Britney upang alalayan to dahil sa kanyang nakita.
Pagak na tumawa si Britney. Alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya lasing. Walang-wala pang alak na pumasok sa katawan upang maramdaman niya ang pagkahilo na bunga ng iniinom niya. Oops, are you okay? Lasing ka na ba kaagad? Mahinang nilalang, hindi mo pa nga ubos ang isang basong order mong alak? Mahimig ng amusement ang tinig ni Kenji. Hindi magawang tanggalin ng mga mata sa mukha ni Britney. Hindi nabigla lang ako sa pagtayo. Dahilan ni Britney, hindi pa siya lasing. Kilala niyang katawan kapag may tama at alam niyang hindi yun ang dahil sa alak na ininom. Are you sure? Pinalitan pa ni Kenji ang kanyang mga mata na para bang hindi siya naniniwala na wala pa siyang tama ng alak ngayon. Oo naman. Naging malikot ng mga mata ni Britney dahil parang hindi na siya makahinga pa sa sobrang lapit ng katawan ni Kenji sa kanya. Amoy na amoy niya ang pabango nito na sa pagdaan ng mga taon ay hindi nito nagawang palitan sa kabila ng maraming mga nangyari sa kanila. Tinitigan ni Britney ang kamay ni Kenji na kahawak sa kanya isang braso at isa naman ay nakakbay sa kanyang balikat. Para siyang napapaso ng pagkiskis ng balat nito sa kanyang balat. Kinalasyo ni Kenji, nahulaan na bigla siyang nailang. Tumayo to tumatras ng ilang hakbang papalayo sa kanya. Sorry, nataranta lang ako at baka matumba akong kaya halos lumipad ako palapit sa'yo. Tinago ni Kenji ang kanyang dalawang kamay na tinanggal sa katawan ni Britney sa kanyang likuran na parang estudyanteng napagalitan ng kanilang guro. Napayuko na siya habang kinakagat-kagat ang ibaba ng kanyang labi. Sigurado ka na hindi mo na kailangan pa ng kasamang magbanyo? Baka mamaya matumba ka at mabagok. Binigyan ni Britney ng isang masiglang ngiti si Kenji na nagsasabing ayos lang talaga siya. Huminga ng malalim si Kenji at tinayaan na siya sa kanyang nais na gawin. Hindi naman niya pwedeng pilitin si Britney na samahan pa sa banyo. Saglit lang ako. Ginampot na ni Britney ang purse niya at nagkukumahog na nagtungo ng banyo. May isang babae lang doon na customer. Pagpasok niya ng cubicle, hindi niya napigilang mapasubsob ang mukha sa dalawa niyang palad. Yang hiya siya. Bukod pa doon sobrang kalabog ng puso niya nang alalayan siya ni Kenji. May pinag-alala niya kung baka marinig ng lalaki ang malakas nitong pintig. Ano na lang ang isipin nito sa kanya? Affected pa siya? Gaya ng dati, parang malakas na tinatambol. Naramdaman niyang agarang pag-init ng leeg paakyat sa mukha. Hindi dahil sa alak o hindi batid niya na dahil yun sa reaksyon ng katawan niya sa dating asawa. Lihim niyang kinastigong sarili. Sumipa-sipa pa habang nakaupo sa takip ng bowl sa loob ng nakasaradong cubicle. Naisip na sobrang nakakahiya yun. Kailan ka pa naging lampa, Britney? Kausap niya sa kanyang sarili. Nainis na ganun pang napakita niya kay Kenji. Malamang isipin talaga nitong lasing na siya. Lumalampa-lampa na Gusto mo bang ipahiya ang sarili ha? Hindi na mapakali si Kenji sa kanilang table na kanina pa doon nakatayo sa gilid at panay ang sulip sa banyo kung nasan si Britney. Ilang minuto nang lumilipas magmula na magtungo doon ng dating asawa. Naintindihan naman niya kung magre-retouch pa ito ng kanyang suot na makeup. Hindi niya lang mapigilang mag-alala nang dahil sa nangyari dito kanina na parang nahilo. Handa na siyang ibilin sa waiter ang kanilang table upang sundan ng babae sa banyo at siguraduhin na maayos lang ito nang matanaw na niya ang paglabas ng pamilyar na bulto ng katawan nito. Diretso pa rin naman ang lakad nito, halatang hindi palasing, kagaya ng kanyang sinasabi. Muli siyang napainom sa baso ng kanyang alak na hawak. Pinag-alala niya lang palang kanyang sarili sa wala kanina. Hindi niya na inalis ang tingin kay Britney. She's still pretty. Ang lakas pa rin ang dating ng sex appeal niya sa akin kahit nasa malayo. Bulong ni Kenji matapos muling maupo. Patuloy na pumintig ang puso na parang unang best niya itong nakita. Sumugat na sa isang nakakaloko at masayang ngiti. Ang labi ni Kenji na makita niya nakatingin na rin sa kanyang banda si Britney. Malayo manidama niya ang ngiti nito sa kanyang mga mata. Yun pang nagpalagkit ng tingin niya. Nakita niya natigilan sa paglalakad si Britney nang biglang may humarang. Agara na naging pag-aho ni Kenji sa kanyang upuan. Halos matapon ang laman ng alak niya sa baso nang maingay niyang ilapag iyon sa kanilang table at pasugod ng sinalubong si Britney na trap ng kung sinong makapal ang mukhang inisip na mag-isa lang si Britney doon at kailangan niya ng kasamang uminom. Excuse me, she's with me. Isang di pa pang layo bulalas na ni Kenji nung napalingon ng banyagang lalaking mataba lang siyang tiningnan. Mukhang hindi ito interesado sa kanyang presensya doon. Agad na umaliko ng isang kamay ni Kenji sa bewang ni Britney na sa mga sandaling yun ay parang kinakahimatay ng babae. Hindi niya magawang umangal at gumawa ng komosyon. Kilala niyang estrangherong lalaki, isa ito sa mga kilalang bidder ng kanyang mga painting kada may exhibit. Calm down man, I'm not flirting with her. I'm just getting to know her about my existence because I recognize her face just now. She's the famous art painter Joanna Barrowell. Don't worry dude, I am married. And at the same time, I am painting collector.
I have a large collection of paintings by this lady. Mahina pang tumawang lalaki nilingon si Kenji. Halatang nagmamalaki ang mga mata. And you are? Puno ng intrigang tanong ng lalaki, hinagot siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Tila minamaliit pa. I am Kenji Barwell. Barwell? Ulit niya sa kanyang apelyido na karutong ng pangalan ng dating asawang kilala nito. Oh, namimilog ang mga matang lalaki nagsalit-salita ng tingin sa kanilang dalawa ni Britney. Pasimpleng tinanggal ni Britney ang kamay ni Kenji nakaalikon sa kanyang bewang. Are you related with each other? Yes. Joanna is the mother of my son. Proud pang sagot ni Kenji sa lalaki na walang mga ngiti. Naiilang siya, oo, pero may bahagi sa kanyang puso na tila nagdiriwang parang nasabugan ng fireworks nang magpakilala dito si Kenji at tahasang sabihin na ina siya ng kanilang anak na totoo naman. Dapat ang iniisip niya ay magiging kahihiyan ng mga sandaling iyon, ngunit iba ang tumatakbo sa isip niya. Hindi mo na dapat sinabi yun sa kanya, Kenji. Saad ni Britney na galit ang tingin pinukol. Nasa table na silang dalawa, muling nakaupo. Naubos na niyang cocktail drinks niya at naka-order na ulit ng panibagong baso. Hindi niya napapansin na sunod-sunod ang lagok niya doon upang kalmahin ang mas lumalakas pang pintig ng kanyang puso. Nagagawa man niyang tingnan sa mata si Kenji, natitig na titig pa rin hanggang ngayon sa kanyang mukha pero sa kaloob-looban niya ay parang bibigay na siya. Ang alin, Britney? Tinatanong niya ako kung sino ako. Kabastusan naman kung hindi ko siya sasagutin. Sa nakikita niya pagiging apektado ni Britney sa maikling conversation na yon, ay nagpaligaya pa ng lihim kay Kenji. Sa tingin ba ng babae hindi niya kayang sabihin yun sa iba pang lalapit na mga lalaki? Bakit kasi hindi mo pinalitan ng apelyido mong ginamit bago ka nagpatuloy sa iyong pagpipinta? Huli ni Kenji sa tunay na pinupunto ni Britney sa pag-uusap nilang yon. Napaawang na lang ang labi ng babae na hindi nahula ang maging prangka to. Sana man lang pinalitan mo yon para hindi na misunderstood ng mga collectors mo. Sa katotoo namang ina ka ng anak natin, itatanggi mo yon? Itatanggi mo si Noah? Nabitin sa ere ang kamay ni Britney na may hawak na kanyang inumin. Hindi niya na yun naisip pa. Saka naka-establish na siya sa pangalang iyon. Kung papalitan niya, malamang ay kailangan niyang magpaliwanag sa mga nakakilala sa kanya. Ah, oo nga pala. Nang panahon yun ay hindi pa tayo legal na hiwalay. Hindi rin siya mag-grant. Bagay naman na. Hindi mo na kailangang palitan. Huwag mo nang palitan. Payag akong habang buhay mong gamitin. Hindi ako magagalit. Are you trying to piss me off, Kenji? Napawing matingkad ng ngisi ni Kenji at napaayos na ng upo. Tinanggal niya ang D4 ng binti. No, Britney. Change topic na nga lang. Ibalik na lang natin sa dati mong nobyo kung bakit kinaghiwalay gayong. Kenji Barwell. Hindi na natutuwang bulalas ni Britney na para bang sinasadya nitong asarin siya sa gabing iyon. Umalakhak lang si Kenji na makitang pulang-pula ng mukha ng babaeng kasama. Mabilis na siyang tumayo. Gamit lang ako ng banyo. Nagkukumahog na alis ni Kenji ng table. Hindi pa man pumapayag si Britney. Hindi niya na matagalan ng mga titig ni Britney kung kaya pinili niyang magbanyo. Sa halip kasi na matakot siya, mas lalong lumakas ang apil ng babae sa paningin niya. Ngayong mukhang galit to sa kanya. Baka mamaya hindi niya mapigilan ang sarili at sunggaban niya na ito. At walang pakundangang angkinin ng mga nangaakit nitong mga labi. Sabik na sabik pa naman siya. Alibay mo, gasgas na. Mulalas ni Britney kung kailan nakapasok ng banyong dating asawa. Mahina na siyang natawa sa sarili. Hindi siya galit. Hindi niya alam kung dala lang ba ng alak yun sa katawan. Pero unti-unti niyang nararamdaman ng labis na pangungulila kay Kenji sa loob ng kulang-kulang 4 na taong lumipas. Namimiss niya yung mga bangayan nila, mga pagtatalo nila patungkol sa walang kwentang bagay. Magiging ipokrita siya kung hindi niya aminin na pati ang pagninig nila noon at halikan bilang mag-asawa ay miss niya. Pinilig niya ang ulo, marahil ay dala ngayon ng alak na nasa kanyang katawan. Mahina na siyang natawa. Muli pang umiling at binaling ang kanyang buong atensyon sa alak na kanyang iniinom. Nang maubos niya ay tumawag siya ng waiter upang muling mag-order. Give me another glass of this please. Taas niya nang wala ng lamang baso sa waiter na ngumiti lang at saka marahang tumango sa kanya. Sign na nakuha nito ang nais niya. Thank you so much. Pahabol niya pa.